Hey guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. Today, ang gagawin po natin ngayon is maglalatag na po tayo ng power layout para po sa ating ground floor. Ayun, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung plano once na natapos na natin tong abangan. So, explain ko na lang sa inyo kung ano po yung gagawa natin. Ngayon, nasamahan niyo kayo. Okay mga master, bali today, so yung ginagawa ng mga kasama natin dito is naglalatag na sila rito ng bakal. And then tinatalian na nila. So, kunti na lang is matatapos na. Ngayon susunod na tayo. Bali ito yung ating mga gamitin na materyales, yung mga PVC natin na 1/2. So, ilalatag na ho natin dito sa ating ground floor. Master, regarding sa ating location ng ating panel, so dapat accessible palagi yung ating mga panel dito once na nagkaroon tayo ng mga emergency. So, yung location ng ating panel at saka yung ating pinakang main fuse box, isa dito sa part ng ating kitchen. So, dito ko na lang sila lalagay mga master, dyan sa walling dito, syempre. Dito yung ating main fuse box. Ayan. So, bali, meron na siyang suot na wire. So, sinuotan natin last time. Bali, yung wire niyan mga master, isa dalawang 30mm and then tsaka isang 22mm para po sa ating grounding conductors. And then yung ating mismong panel para sa ating ground floor, sa ating circuit breaker, sa mga home run natin ng mga sa ating ilaw, outlet, SPO, and then and so on. So, itatabi ko lang po dito sa ating mismo main fuse box natin. So, dito lang, magkalapit lang sila, magkatikit. Okay. So, bali, unahin ko lang mga master munang ilatag dito, yung mga SPO muna natin. So, explain ko na lang sa inyo mamaya once na natapos na natin kung ano yung pinagawa sa plano. Kasi, yung ating electrical upland dito is nirevise na natin. So, marami tayo kasi yung mga additional. Kaya, hindi na rin natin nasunod yung ating plano. Ito natin. So, kailangan lang natin dito siyempre ng L6 parang pandikit. So, yung panel pala natin mga master regarding sa height, so itataas po natin ng 140 cm yung finish floor. Buwan lang yung ating panel, isa mataas at saka malaki. So, napakita ko naman sa inyo last time. Puro na lang ang ating dito. So, naglagay na ako rito ng talian natin. Tagatali ako. Ang tali ako? Yeah, tagatali ko. Okay, so lagyan natin ang long ito natin. Natin tapon. Kita mo na. So, nalagyan lang natin siya ng abraze para di na siya gumalaw. Okay, so diretso siya rito sa may, ano to, bali electric stove yan. Sa control, para mabuhay yung ating gasol. So, kailangan kasi ng power nun. So, utugtukan ulit natin.
Then, long elbow ulit. Kung may mga taga-talent tayo. So, next natin ay yung supply natin sa water pump dito sa likod. Okay, so meron tayo sa water pump again. So, dito muna ulit tayo sa home run. Yan, sa panel muna. Kung saan magagaling. Ganun ulit. Bali, ikakat lang ulit natin. Wala yung tarik ko lang. Baka mabasok natin. Bali ba? Amaya. Okay, so dugtungan ulit natin siya ng PVC. Okay, so nayabang ko na dito mga master yung para sa water pump na supply. So STU yan. Next natin para sa ating water heater dito. Okay, so punta ulit tayo rin yan, super ulit. So dito naman tayo mga master. So kaliya lang natin.
Next card na po rin lang. Ano na? So next natin mga master na SPO yung para sa ating ano naman, refrigerator. So dito siya nakalocate. So sa may poste, bali tiniktik ko na siya. So abangan ko na siya ng PVC. Meron ka dyan? Baka din sa piraso yun doon. Dito rin na, no? No. Hindi ka ng mga ano pa. 5 pa. Text. Oo. 100cc. 5 pa. Okay, so ganun lang mga master. Okay mga master, bali katatapos lang ho natin na mag-layout ng mga PVC rito. So kung nakikita nyo mga master, so sobrang dami ng ating mga pinagkagawa din eh. Ayan, so ito yung ating living area. So tapos na ho natin siyang abangan ng mga PVC rin eh. Then ito yung ating bedroom. Ayan, so tapos na rin. Then yung ating ano rito, kitchen. Ayan. Then shoutout tayo kay Pogi. Ayan si yan nagbubuli. Yan binuhusan nila kanina yung ating septic tank. Okay. So
So today guys, bali papaliwanag ko na lang sa inyo, explain ko na lang sa inyo yung mga pinaggagawa natin dito. So hindi ko na masyado na-cover ng vlog kasi napakarami nating ginagawa din eh. Then at isa pa, so nagmamadali din tayo gawa ng magbubuhos na ho tayo ng flooring. So by tomorrow, isa bubuhusan na natin to. So tapos na. Ngayon, ay papakita na lang sa inyo yung ating plano. Yung ating sinundan. Kung anong ginawa natin din eh. Yan. So mga master, ito yung ating pinagbasehan, yung ating plano. Kasi binago ko yung ating plano. Gawa ng sobrang gawa ng marami tayong mga additional na mga load pa regarding dun sa binigay sa atin ng ating kliyente. Okay. So ito po yung ating ground floor para sa ating power layout. Ayan. So papakit yung ating mga SPO. Meron po tayo rito SPO outlet, weatherproof, tapos ano pa, mga Ethernet port. Ayan. So dito ay yung ating mga SPO. So dito sa part ng kitchen, so ito yung kitchen natin. So dito muna tayo mga master. Ayan. So sa kitchen natin mga master, meron tayong ilang SPO. So may tatlong SPO tayo. Ayan, so sa rep natin, binukod ko ng circuit breaker, yung range outlet natin, so sa water heater. And then yung ating water pump, ayan, bukod din siya ng breaker. Then tong isa, ito yung ano natin para sa electric stove, ayan. So mayroon tayong abang nasaksahan dyan. So isa rito, ito yung ating water pump, so which is Naire, ayan. Sa labas na po yan mga master, nilabas na ho natin, saksakan yan. Then dito, ito yung para sa water heater natin, ayan, so ito. Range outlet natin, and then yung ating SPO na ito. Yan. So ito. So okay na tayo din eh. So yung mga linya natin mga master, yung mga inabang ating PVC. So dito po yan dumaan sa flooring natin. So kapag kasi convenience outlet, ang daan po ng ating mga linya yan isa sa flooring ho natin. Kapag mga ilaw naman, isa sa slab. Ayan. So dumiretso lang ho siya dyan din eh. So dito ko siya pinapunta lahat. So lahat bukod siya rito ng PVC conduit. Kasi yung ating mga linya dito, yung gagamitin natin kasi nga wire, is 5.5 millimeter squared or number 10. So plus additional na isang wire para sa ground conductors, which is kulay green ho yun. So isang conduit, gawa ng pag dalawang circuit sa isang conduit, so medyo alanganin tayo gawa ng yung wire na gagamitin natin, sabi ko nga kanina sa 5.5, so medyo masikip siya. So kailangan i-adjust natin ng so kailangan gawin isa mag-a-adjust tayo palagi. So para di lang tayo mahirapan in the future. Okay, so ganun lang yung idea. Ngayon dito tayo sa bedroom. Ayan, sa bedroom ni nanay. So may isang saksakan tayo, tatlong saksakan. So dalawang saksakan sa may part ng bintana, and then isang saksakan dito sa may pintuan. Ito pintuan to palabas to sa outdoor. And then isang outlet para sa aircon unit natin. Pero itong mga master, yung sa outlet ng aircon natin, so magkakaroon tayo rito ng disconnect switch na ilalagay para puro sa natin condenser na split type na aircon. Okay. So kayo dito proceed. So ito na yung kwarto natin, mga master. So meron tayong dalawang saksakan. Ayan, so bali lang yan, connect lang yung mga PVC natin. So ito yung outlet natin. Ayan, so dumaan siya dito, bumunta sa ating panel. So naka-parallel, diretso siya rito. Ayan, diretso siya rito. Okay, so bali tatlo siya magkakasama. Simula sa panel natin, isa, dalawa, tatlo. Okay, so yung tatlo na yan ay binukod ko ng isang circuit breaker sa 20 ampere. Okay, so hanggang dito siya. Then meron tayong additional palang isang saksakan sa labas ng pintuan natin. So ito. So from dito is dumaan siya dyan silalim. So na ito na siya. Ayan, so ito yung saksakan natin nakakasama. Bali apat na saksakan mga master sa isang circuit breaker. Okay. So okay na tayo rito. Then yung ating sa aircon unit na supply, ito. So na ito siya. Tumagos sa likod. Then diretso siya rito sa
mismong pag-install ng ating condenser sa split type na aircon. Okay, so kalapit lang kasi nung breaker yung condenser na aircon natin, yung motor. Okay. So okay na tayo dito. Next ay sa ano na. Dito na tayo sa may part ng kitchen. So ito yung kitchen natin. So simula rito, ginawa ko isa, binukod ko ng circuit breaker, pinatakbo ko na lang dito. And then ang kasama po ng yan, isa yung dito sa living area natin. Okay, so ito tayo. So ito yung ating circuit PVC para sa outlet natin. Ayan, so ito. So yan. Then tumakbo siya rito. Doon. Kasi nandiyan yung saksakan natin na isa. Kaya sa may bintana malapit sa gilid. Ayan, pagpating din yan, ito tayo ha. Pagdating yan, papunta rito at saka papunta rito sa may terrace na. Okay. So yan, ito na siya. Gumapang. Punta ron, papunta ron, at papunta rin dito. Okay. So, okay na. Then, meron sa tayong isang saksakan sa labas pa. Ayan, so sa terrace natin. Bali, weatherproof na lang to. So, lagyan natin siyang cover kasi outdoor ito. Okay, so na ito siya. Ayan, so isa. Okay. So, next natin ay SPO para sa CR. At saka sa washing machine para sa ating shower heater. Okay, so itong dalawa mga master. So dito siya pumasok. Ngayon pinagapan ko na lang siya. So itong dalawang PVC na to, ito yung magkasama natin sa shower heater at saka rin sa ating washing machine. Yan. So binukod ko rin siya ng circuit breaker. Okay. So next natin ay yung sa Ethernet port natin mga master. Yung Ethernet port natin, isa meron tayo sa ground floor na isa, dalawa, tatlo. So tatlo lang ako mga master. So bale, ang nilocate ko lang siya rito sa may part ng ito yung ating kasi living area, yung pintuan natin. So dito tayo naglagay sa may part ng TV natin. So bale, tatlong Ethernet port. Ayan, so ito siya. Itong tatlong PVC na to, yan. So dumaan siya rito. Papunta siya rito. Yan, ito yon. Ayan. And then yung isa is nandito. Ayan. So ito. Itong isa na yan, pinagapang natin, pinaikot, ikot hanggang dito. So ito. Meron siya dyan. Ayan, sa living area. Sa bedroom. Then yung isa ay dito sa outdoor, sa labas, sa may terrace natin. Okay, so ito na. Isa natin tubo. So tatlo lang siya, mga master. Ayan. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. And then ang next natin, so meron tayong additional na SPO sa may carport. Ayan. So para sa gagamitin ni boss na welding. So pag-welding, so nag-additional tayo. Ito sa carport natin. So ito yon mga master, pinatagos ko. Ayan. Doon sa walling. Then ito yung linya niya, dumaan. So papunta ron sa ating panel board. Okay. So additional na spare. Are. Sa labas naman to. So sa may step ng ating hagdanan, so in case of kailangan ng saksakan, so dito siya kukuha. Ayan. So nakano yan basta mga nakadrop yan, gawa ng bababa tayo dyan. So binaga ko na lang pababa. Then papunta siya rito sa ating panel board, so separate ulit siya. Okay. So ano pa ba? Then dito naman yung linya ng ating fiber para sa kung sakaling papakabit sila ng Converge or PLDT yung available na nila rito, internet. So ito yung linya natin, itong 3-port na to. So bababa siya dyan. So maglalagay tayo rito ng utility box. So blank cover na lang, bubutasin na natin para makalabas yung wire ng internet na nila. So itong tubo na yan, ito yung papunta naman dun sa labas ng ating bahay. So ipapasok sa PVC yung internet para di na dumaan dun sa mga bintana. Okay. So itong dalawang PVC na to, ito yung sa taas natin mga master. Kasi sa taas meron tayo rong Ethernet port na tatlo or apat yata, I think, na kailangan ng internet. Okay, so Ethernet port. Then ang next natin, so itong dalawa na to mga master ay abang para doon sa dalawang CCTV sa poste. So kapag ito tinabunan ng lupa, so isasabay ko na rito kapag tabon. Then ito yung natin, CCTV naman na papunta sa taas sa
second floor doon sa master bedroom ni boss. So doon kasi maglalagay tayo ng monitor, kaya dito na siya ano. So hindi siya tumama, pero magagamit ko ng box dito kasi hindi natin kayang hugutin yung ating cable from dito papunta ron, ay from taas papunta ron sa mga poste. So kailangan din natin ng isang box dito din okay. So ito na mga tubo na to, ito yung mga linya natin para sa switch natin, yung mga yan. Then isa pa, so meron tayong mga 3-way pala rito dito. So yung 3-way, so yung ating sa lighting yan. So ito 3-way kasi natin dito mga master, yung ilaw dito sa wall lamp, itong R, and then yung ating A as center light. So control siya ron sa may papuntang ano ni mother, kwarto. So nasa labas lang. Okay, so 3.5 gagamitin natin. So dalawang PVC na bangko in case of hindi tayo mahirapan maghugot ng wire natin. So ito siya. 3-way ko na lang. So underground ko pinadaan. So hindi ko siya sineperate sa, so pinaba ko na lang. Ito dalawa na to. Yan, papunta siya ron. Doon kay mother. Then ang kasunod, ano pa ba? Wala na. Okay. And last mga master, yung palang additional na speaker outlet ni boss. So kanto-kanto kasi ng living area, isang meron tayong speaker. So dito sa mismong gitna ng TV, ilalagay natin yung speaker outlet. Yung mismong pagpasukan ng control ng apat na outlet dito. So dito lang sa kanto-kanto, isa, dalawa, tatlo, and then yung isa, ito. So pinadaan ko lang sa ilalim, yan. Papunta siya dyan. So ito yan, ito yung gitna natin. So dito na yung pinaka main source natin. Ayan, so mag-add pa tayo ito ng PVC sa gitna. Okay. Then ano pa? So yung labas pala, papakita ko sa inyo yung dito pa pala sa part ng may 3-way pa pala tayo dyan. Okay. So 3-way, yung ating sa ilaw dito sa hagdanan, ayan, J, dito siya control, and then yung ilaw sa labas, Q at saka K. So yung 3-way na isa, ito, ayan, palabas, and then yung control ng K dito, 3-way, at saka yung Q dito. So dito ang control niya, dito at saka dito. So ito siya, ayan, yung walling na yan, yan, gapang siya dyan, papunta siya rito, and then diretso siya sa labas. Okay, so dito tayo sa labas, master. So ito yung tinuturo ko. Ayan, so meron tayo yung control pala ng ilaw natin sa outdoor, sa may pader, ito sa wall lamp natin, ayan. Kasi ito yung canopy natin, meron tayong so may switch, itong switch niyan mga master sa labas. So ito siya. Ayan, bale nagpagapang ako rito ng PVC. Ayun. Ito yung papunta rito sa natin sa pader dito, sa walling. Okay. So ito namang isa, ito yung additional pala sa sa tawag doon, submersible pump na supply. Ayan. And then yung isang inano ni boss, ito para sa pag-welding, kailangan niya. So ito yung tubo niya. Ayan, tagus-tagus lang siya diyan. Dito sa kabila. Then yung power supply ng aircon unit natin. Ayan. So na ito mga master. So tagus din siya rito sa pader. Ayan. And then umakit siya rito. Ayan. So dito nakalagay yung ating condenser na isa para sa dito sa kwarto na to. Then yung isang condenser, ayun, supply naman na magagaling sa taas na yan doon sa panel board sa taas, kasi separate na nga supply yan doon sa kabilang panel board natin. Then itong isa, ayan, so ito naman yung papunta roon. Na dito naman nakalagay isang natin, condenser para sa split type na aircon. So dito siya nakalagay. Okay. So ano pa ba? Then ito pala, ito yung sinasabi ko kanina, yung sa water pump natin sa likod, sa tangke. Itong bahay natin sa water pump ng tubig ng bahay na to. Okay. So wala tayong pagdadaanan. Dami na. Ayan, nag-aano pa sila ngayon, nagbubong. So dito naman mga master, yung ating mga PVC.
So, sabi ko ngayon sa lahat dito tumakbo. So, bukod-bukod siya ng circuit breaker. And then yung mga SPO natin, isa bukod-bukod siya ng PVC natin. Okay. Per conduit tayo sa mga SPO natin. So, kasi para di rin tayo mahirapan. Gawa ng dish yung wire na papasok natin. Sabi ko nga kanina. Kaya dito lang siya pinadaan lahat. Umapansin nyo isa, marami siyang PVC na umangat. Sa taas ko, konti lang. Kasi, ano lang naman yan, ilaw lang naman yung bumabody yan. Kaya dumami lang yung ating abang dito. So, connect na yung mga junction box natin dito sa taas. So, dito naman lahat, mga power supply na natin. Okay, so sa pag-layout naman na rin, so importante lang dito ay yung sa asinta natin. So kailangan na hindi siya lalabas. So tatansyahin nyo rin at susukatan nyo. Kailangan yung ating mga bali ng ating long elbow. So ito yung ating hollow block. Ayan. So kailangan hindi lalabas. Ayan, kaya naglagay ako rito ng brace para hindi siya gumalaw, tsaka para maging matibay. So dito rin sa kabila, so kailangan sukat din tayo. Ayan. So tama lang yan kapag binuusan natin to, so hindi lalabas yung ating ano rito mga tubo. So bali ano lang to, iiwanan natin to pag ano na asintahan na. Kasi ito mag-iinit pa tayo rito, so marami pa tayong gagawin dito. Then after natin pala bukas magbuhos, so bubuhusan na pala ito. Ay ano na, asintahan na tong mga ano, kunti lang naman kasi yung asintadahan dito sa baba. So itong part lang dito sa may kwarto lang natin. Then dito sa may bintana natin. Then yun lang. Tapos sa palitada na. So dire-diretso na yung ating gagawin dito sa pag-layout ng mga electrical. So bakbakan na tayo mga master. Bali hintayin nyo na lang yung mga gagawin natin, yung mga tips and yung mga tips natin kung paano natin magagawa or papailaw itong ating project. Okay, so yun lang muna mga master. Bali gagawin natin ngayon isa mag-shoutout tayo. Right mga master, bali shoutout muna tayo ngayon sa mga viewers natin. Okay? So shoutout tayo kay Sir Robin Pal, shoutout po sa inyo. Kay Nerd Repuesto, Sir, shoutout po sa inyo. Kay Michael Pabro ng Amon Talbansal, shoutout po sa inyo. Kay Albert Bugbog ng Ipugaw. Kay Brian Pasqua. Kay Alvin Hamon. Kay Sir D. Alan TV. Sa Teamworks CTV, shoutout po sa inyo. Mga sir, ingat po tayo palagi. Kay Paulino Zamora ng Muntinlupa City. Kay Sir Jet Dihan ng Cabinyan City ng Laguna. Kay Darwin Pagtanak. So, shoutout po sa inyo sir. And then kay Mr. Soltes, shoutout po sa inyo. Kay Maalam TV Vlog ng Quezon City, Baliches. Kay Nicolas Marica ng Cebu City. Kay Jobong TV. Kay Erwin Contento ng Mayay Laguna, sir, shoutout po sa inyo. Kay Bro Jesse ng Bohol. Kay Raul Jacla. Kay ano to? Saan to? Kay Jimwell Mamaril, sir, shoutout po sa inyo. Kay Tupe Espirito. Kay John Mark Modesto. Kay Sir Eddie Bruce. Kay Brian Cordial. And last kay Darwin Pagtanak ng San Isidro Magalang ng Pampanga. Sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Okay. So, bali mga master. So, yung ganito lang muna. Sa mga di pa pala sa akin, subscribe sa akin, support sa akin channel. Click ring yung bell para play update sa aking upload. So, dito muna yung see you in the next vlog.